Kamusta mga kaibigan? Habang si Dr. Manhattan ay sobrang makapangyarihan, maraming tao nagkakamali na isipin na parang Diyos siya o kasing lakas ng mga Celestial, Odin o Galactus at halos hindi matatalo. Pero hindi ganon. Hindi talaga ganon ang kaso. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 bayani na maaring talunin si Dr. Manhattan. Bago tayo magsimula sa pag-uusap kung sino ang kayang tumalo kay Dr. Manhattan, tingnan muna natin si Manhattan para malaman natin kung ano ang kaya niyang gawin. Si Dr. Manhattan lang ang superhero na may kapangyarihan sa Watchmen at parang Diyos siya sa universo nila. Si Dr. Manhattan ay may kakaibang pananaw sa oras at universo dahil nakikita niya lahat ng pangyayari sa buhay niya ng sabay-sabay. Kahit parang nakatali pa rin sa paunang itinakdang kapalaran, ipinakita ni Dr. Manhattan ang kakayahan niyang manipulahin ang daloy ng panahon gaya ng ginawa niya ng alisin ng ilang taon sa regular na DC Universe at likyain ang New 52 Universe. Hindi ako sigurado sa limitasyon ng kakayahan niya sa oras. Pero kahanga-hanga ang pagtanggal niya ng mga taon sa timeline. May ganap siyang kontrol at kakayahang manipulahin pati na rin malalim na pag-unawa sa lahat ng bagay at enerhiya sa paligid niya. Kaya niyang gawing singawang baril, Mercury ang bala, Snowflake ang bote, at lumikha ng hangin para sa Mars. Mukhang may kontrol din siya sa sarili niyang katawan dahil kaya niyang buuin muli ang sarili pagkatapos masira. Gawing hindi mahawakan ng sarili, baguhin ang laki niya, at lumikha ng mga kopya ng sarili niya. Sa huli, kaya niyang tanggalin ang intrinsic field ng kalaban o, sa madaling salita, kaya niyang paglahuin sila gamit lang ang pag-iisip niya. Ngayon, linawin natin ang ilang maling akala tungkol kay Dr. Manhattan. Kahit malakas siya, kulang pa rin ang mga naipakita niyang nagawa. Gaya ni Superman Primal Million. Hindi pa siya nakalaban na may kapangyarihan, kaya hindi natin alam kung paano siya makipagsabayan. Puro haka-haka lang. Ipinakita ni Dr. Manhattan na may limitasyon siya. Gaya ng sinabi sa Washington Comic na kaya lang niyang sirain ang 60% ng missile ng Russia at inabot siya ng ilang araw sa trabaho sa Vietnam. Kaya kahit malakas siya, may mga hangganan pa rin siya at hindi siya isang celestial na nilalang gaya ng sinasabi ng iba. Sino ang makakatalo sa kanya? Ang klasikong Dr. Strange. Kahit mahina na ngayon si Dr. Strange, dati siyang Sorcerer Supreme na marahil ang pinakamakapangyarihang tao sa Marvel Universe. Dahil sa mga salamangka at inkantasyon, kaya manipulay ni Dr. Strange ang puwersa ng universo. Magpalabas ng mahiwagang putok na enerhiya, baguhin ang mga elemento, tumawag ng lilalang, baluktutin ang realidad, at maglakbay sa iba't ibang dimensyon. Nagawa ni Strange ang telepatikong pag-atake, natalo si Galactus, napigilan si Adam Warlock na may Infinity Gauntlet, winasak ang dimensyon, inalis ang kapangyarihan ni Silver Surfer. Gumawa ng kalasag laban kay Galactus, binaligtad ang epekto ng Time Gem, at nagawang talunin ang Beyonder. Oh, naniniwala akong kayang talunin ni Dr. Strange si Dr. Manhattan. Siya ang mas magaling na doktor. Silver Surfer. Sinurinrad ang herald ni Galactus na binigyan ng power cosmic. Ang lakas, bilis at tibay ni Silver Surfer ay kapantay ni na Thor, Hulk at Gladiator. Kaya niyang buuin muli ang katawan, dumaan sa bagay, magbasa ng isip at manipulahin ang oras. Hindi nga lang katulad na kay Dr. Manhattan. Kaya ang baguhin ni Surfer ang materya at mga elemento sa pamamagitan ng pag-aayos ng molekula. Kaya niyang sumipsip ng halos lahat ng enerhiya at minsan nasobrahan. Kaya para na siyang naging bomba. Kaya niyang manipulahin ang enerhiya para gumawa ng force field, kontrolin ng grabidad, at magpakawala ng energy blast na kayang sumira ng planeta. Marami sa kapangyarihan ni Silver Surfer ay kapareho na kay Dr. Manhattan. Mas may karanasan si Silver Surfer sa paggamit ng kapangyarihan at marami na siyang nakalaban na may superpowers. Samantalang si Dr. Manhattan ay wala pang nakalaban na may superpowers dahil siya lang ang tanging may kapangyarihan sa Watchmen Universe. Naniniwala ako na ang galing at karanasan ni Silver Surfer ang mabibigay sa kanya ng kalamangan at magpapapanalo sa kanya. Green Lantern. Ngayon, maaari ito ang pinaka-kontrobersyal na pagpili sa listang ito. Pero bago kayo magkomento o pindutin ang dislike button, sandali lang. Huminga. Ayan, huminga ka lang. Ngayon, hayaan niyo ako ipaliwanag ang aking panig.
Kaya hawak ng Green Lantern ang pinakamakapangyarihang sandata sa universo. Bagamat madalas lang gamitin para sa energy construct, kaya nitong gumawa ng mas marami pa doon. Kaya ni GL gumawa ng energy shield laban sa pag-disintegrate ni Manhattan at ma-redirect o sumipsip ng radiation at kapangyarihan nito. Kayang manipulahin ng singsing ang bagay, gawing invisible ang may suot, mag-probe ng isip, maglagay ng post-hypnotic na utos at kontrolin ng tao. Nagawang ikulong ng Green Lantern si Manhattan sa singsing niya at i-devolve ang DNA ng tao. Kahit di niya kayang alisin si Manhattan, kaya niyang paghiwa-hiwalayin at ikalat ang mga molekula nito sa universo. Sa madaling sabi, naniniwala akong kayang talunin ng mahusay na Green Lantern si Dr. Manhattan kahit minsan. Ghost Rider. Si Johnny Blaze, isang motorcycle stuntman, ay nabuklod sa demonyong si Zeratos at naging Ghost Rider, espiritu ng paghihiganti. Malakas si Ghost Rider dahil demonyo at mistikal ang kapangyarihan niya, kaya may lamang siya kay Dr. Manhattan. Bilang mystical na puwersa, malamang hindi kayang i-disintegrate ni Dr. Manhattan si Ghost Rider o manipulahin ang kanyang motorsiklo, kadena, o maging si Johnny Blaze sa parehong paraan. Kaya ni Ghost Rider gumawa ng Hellfire na sinusunog ang kaluluwa at nagpapadama ng sakit na impyerno. Sa tingin ko, malinaw na may kaluluwa si Dr. Manhattan dahil nang masira ang katawan niya, may malay na bumuo ulit ng katawan. Naniniwala akong iyon ang kaluluwa niya. Ngayon, ang pinakamalakas na atake ni Ghost Rider na Penance Stare ay sisira sa Manhattan. Ang Penance Stare ay napaparanas sa isang nilalang ng lahat ng sakit na ipinadama nito sa iba, kaya malaki ang epekto nito kay Dr. Manhattan. Franklin Richards. Anak siya ni Reed at Sue Richards at isa sa pinakamakapangyarihang karakter sa Marvel Universe. Isa siyang Omega-level mutant na may malawak na kakayahan sa pagbabago ng realidad, psionic powers, at kontrol sa puwersa ng universo. Oo, kahit may ganitong kapangyarihan si Dr. Manhattan, wala halos ang mga kapangyarihang yon kumpara kay Franklin. Kita mo, si Franklin ay nakapaglakbay sa panahon. Kayang manipulahin ang mga puwersa ng universo sa antas ng buong universo, lumikha ng planeta, bumuhay ng patay, at gumawa ng pocket universe. Iyan ay pagbaluktot ng realidad at manipulasyon ng materya sa antas na di pa nakita ni Manhattan noon. Sa madaling salita, si Franklin Richards ay napakamakapangyarihan na nakipaglaban na siya sa mga Celestial noon at ginawa niyang sugo si Galactus. Si Dr. Fate ang Sorcerer Supreme ng DC Universe. Tulad ni Doctor Strange, naniniwala akong kaya rin niyang talunin si Dr. Manhattan. Ang daming doktor. Ang kapangyarihan ni Dr. Fate ay galing kay Nabu, isang makapangyarihang Panginoon ng Kaayusan at isa sa pinakamakapangyarihang mistikong nilalang sa universo. Kayang manipulahin ni Fate ang materya, ayusin at kontrolin ang mga atomo, pati na ang sarili niyang mga atomo. Kaya magpatawag ni Fate ng malalakas na mahiwagang halimaw. Malakas siyang telepath, nakakalakbay sa dimensyon, kontrol sa oras, dumadaan sa bagay, nagpapakawala ng mahiwagang putok ng enerhiya, nagbubura ng alaala, at immune sa pisikal na pinsala at kamatayan. Malawak din ang alam ni Fate sa mga mahiwagang salamangka at inkantasyon, kaya mas marami siyang kakayahan at lakas kaysa kay Dr. Manhattan. Sigurado kung may paraan si Dr. Fate para talunin siya. Thor. Kahit taglay ni Dr. Manhattan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin siya handang humarap sa tunay na Diyos. Mas makapangyarihan si Thor kaysa kay Dr. Manhattan. At dahil likas siyang mahiwaga, hindi niya ganon kadaling mamanipula ang mga molekula ni Thor o pagwatak-watakin siya. Nalampasan ni Thor ang mga atake ni Odin at Galactus. Kaya sa tingin ko, kakayanin niya ang mga atake ni Dr. Manhattan. Bagamat mas malakas si Thor kay Manhattan sa pisikal, ang pinakamalaking yaman niya ay ang maasang martilyo, si Mjolnir. Bagamat di masasaktan si Manhattan ng pisikal na atake, dahil kaya niyang buuin ang sarili, kaya ni Mjolnir manipulahin o baguhin ang materya, sumipsip ng enerhiya, pati mula sa katawan ng kalaban. Ito ang gusto kong bigyang diin. Si Dr. Manhattan ay milalang nagawa sa purong enerhiya. Madaling ma-absorb ni Thor si Dr. Manhattan gamit ang Mjolnir, kaya panalo agad siya. Kapitan Adam, hindi halata pero isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa DC Universe. Dahil ito sa koneksyon niya sa quantum field. Ang koneksyong ito nagbigay sa kanya ng mga kapangyarihang tulad ni Dr. Manhattan,
pagsipsip, paglika, at manipulasyon ng walang hanggang enerhiya at materya. Pero mas malawak pa kaysa kay Manhattan. Ngayon, katulad ni Dr. Manhattan, epektibong immortal at di masugatan si Kapitan Adam dahil gawa siya sa purong quantum energy. Kaya hindi talaga kayang syaktan ni Manhattan si Kapitan Adam. Pero kayang talunin ni Adam si Manhattan at narito kung bakit. Dahil sa koneksyon niya sa quantum field, hindi lang siya pinapalakas nito, kundi kaya rin ni Kapitan Adam na sipsipin si Dr. Manhattan papunta roon, na maiiwan siyang hindi makabalik at magdadala ng tagumpay sa kanya. Spectre. Ang Spectre ay isang supernatural na milalang na halos walang limitasyon. Ang kapangyarihan ay pinapataw ang put ng Diyos sa masasama. Nakipaglaban na si Spectre kina Anti-Monitor at Parallax na parehong banta sa universo. Kaya't nagbibigay lang yun ng ideya kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Pinatigil niya ang paggawasak ng dalawang universo. Tinalo ang mga demonyong kayang baguhin ang realidad. Pinatay ang mga Panginoon ng kaayusan at kaguluhan. Kumuha ng enerhiya mula sa daan-daang universo at inalisan ng kapangyarihan si Mr. Mixtapilik na kayang burahin ng multiverse. Oo, masasabi kong hindi magiging problema sa kanya si Dr. Manhattan. At sa wakas, narito na tayo kay Phoenix. Si Jean Grey ay isa ng Omega level na mutant at telepath, pero nagkaroon pa siya ng halos walang hanggang kapangyarihan bilang tagapagdala ng Phoenix Force. Sa tulong ng Phoenix Force, si Jean ay may ganap na kontrol sa lahat ng bagay hanggang sa subatomic na antas at kaya niyang manipulihin ang buong universo. Kaya niyang lumika ng walang katapusang enerhiya at sumipsip din ng ganoong karaming enerhiya. Kaya tulad ng napag-usapan natin kay Thor, may kakayahan din si Jean sa pagsipsip ng enerhiya. Kayang manipulahin at likhain ng agos ng oras. At napakalakas niyang telepath na kitang-kita ng iba ang kanyang psychic na atake. Kaya niyang talunin si Dr. Manhattan gamit ang telepathy at mas mataas na antas ng manipulasyon ng bagay at enerhiya. Kaya tiyak siyang mananalo. Kaya yan ang 10 bayani na, para sa akin, kayang talunin si Dr. Manhattan. Ano sa tingin nyo? Gusto mong marinig ang inyong mga opinyon, kaya mag-comment lang kayo sa ibaba. Pindutin nyo ang subscribe button para sa mga ganitong video tuwing linggo.